Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay at pangyayari. Ang storya natin ngayon ay tungkol sa isang lumang bahay na matatagpuan sa paanan ng bundok. Ayon sa mga kwento, ang bahay daw na ito ay pagmamay-ari na nagngangalang Don David at itinayo noong 1970. At ayon din sa mga kwento ng mga taga roon, sa likod raw ng bawat sulok ng bahay na ito ay may lihim at malagim na kwento. Tila naging piping saksi ang bawat pader at kisame ng sinabing bahay. Ngunit ano nga ba talaga ang kwento meron sa bahay na ito? Bakit nila iniwan na abandonado ang lugar na ito? Sino si Don David? Alamin natin yan sa isa sa mga residente na tumunghay at alam ang tunay na nangyari kung bakit nagkaganto ang lugar ng bahay ni Don David. I think siguro yung kabuuan ng bahay is nagaling siguro siya ng 200 to 250 square meters lot area. Then, ang sinabi rin ni Ate Bibing ba? Nining. Ni Ate Nining. Yung portion daw na bahay na to, yung kwartong ito meron daw parang basement na gano'n. So ngayon, natabunan daw siya ng lupa kaya hindi na siya gano'n ka hindi na makita yung lalim nung silong. So siguro dito yung kanilang living room, andyan yung sofa, yan nakalagay yung TV nila, at makikita mo na napakalaki ng frame nung magandang bintana. At pag dumungaw ka nun, matatanaw mo yung kabuuan nung Lawa ng Laguna. And yung portion naman na to, ito naman yung dining area. Paano ko nalaman ka mo? Kasi merong tiles doon. At yung tiles na to, is intact pa at ginawa pa noong taong 1970. At kung makikita natin, may mga pintura na, hindi ko alam kung yan pa yung original na pintura, pero I think yung white portion, is ito pa yung pintura dati. Siguro pa. Itong red portion siguro is gawa na lang ito ng mga ibang tao o mga sumalbahe sa bahay na to. So malaki rin. Malaki rin ang kanilang kitchen. And may portion dito na parang hangganan ng kitchen. So maganda rin kung dito yung dining area nila. Then since dalawa rin yung kwarto, so typical na ganito yung mga styles ng mga bahay before. Even up to now din naman na yung banyo is malapit dun sa dalawang kwarto o sa mga kwarto. Para syempre nga naman, para kung nabawa na banyo ka, naiihi ka, malapit lang yung access mo dun sa banyo. And paano ko nasabi na banyo to? Siyempre, because of the tiles din, na still na nakamagit pa rin yung tiles. Ayan. May maliit na portion na bintana doon, para siyempre meron silang access ng liwanag, at the same time yung kanilang hangin ba. So mataas yung ceiling siguro nila, kasi mataas yung bahay, at eventually, gumuho na tong part na to. Ito yung pinakang pader din ng banyo. At makikita pa rin natin yung tiles. Ayan yung tiles. Ayan, na sobrang matawag nun? Masinsin nilang nilapat yan isa-isa kasi mo, yung iba hindi tantay. Yan. Malalaman, masasabi mo talaga na tsinaga nilang ilagay yan. Then I guess this is the master bedroom, kung saan natutulog yung mag-asawa na si Don David. Ayan, at I guess dito rin nangyari yung pagpatay sa kanila. Hindi natin alam kung paano sila pinatay o kung ano nga ba dahilan kung bakit sila pinatay. So makikita natin na merong malaking bintana dito na dalawa. I think may access yan papalabas doon sa mga lugar-lugar na yan. So makikita din natin may mga buhay na bato pa din. Tapos ito namang isa, ito yung sinasabi ni Ate, meaning na mayroong silong o tinatawag na basement. So may hagdan daw dyan, pababa. Pero I guess siguro hindi. Kasi makikita mo yung edge nung pinakang pader, ayun yung pinakang nagtutugma dun sa sahig. So dahil daw siguro sa bagyong Undoy,
O dahil talaga sa Bagyong Ondoy, isa sa mga dahilan kung bakit natakpan ng lupa yan is, yun nga, bumagyo at yung lahat ng putik o yung tubig is dito dumaan. Yun, siguro dyan dumaan siguro papunta rito at lahat daw yan is dinala ng baha. Yan. So pag umuulan dito sa amin, ang ragasan ng tubig is kulay caramel, ganun siya kasi yung makikita mo yung soil dito, it's very nutritious ba? Kasi makita mo naman na hitik talaga ang lugar na to sa halaman. Na isa sa mga dahilan na malalaman natin na masigla yung lupa or mataba yung lupa. So yan. At unti-unti lang ang nilalamon ng mga punong kahoy yung bahay na ito, especially yung baliti dun sa harapan. At masasabi ko na napakabigat sa katawan nung sa pagpasok namin dito, especially dito sa marketplace. May ibang may ibang presensya akong nararamdaman. At kanina, habang nagre-record kami, may napansin ako dun sa labas na dumaan. May dumaan, seryoso ko, may dumaan. Saan pa? Dito, papunta doon. Oh my God. Ito ba? Seryoso ako, may dumaan. I swear, seryoso ako, may dumaan. May dumaan, seryoso ako. Hindi ako nagdito. May dumaan. Hindi ko alam kung namamaligmata ba ako or nagugutom ba ako, pero hindi ako nagkakamali. May dumaan talaga. Kasi kung may dumaan mga hayop doon, pusa or aso, makikita ko yon kasi isa lang yung access dito at wala nang dadaanan doon sa part na yun, sa portion na yun. Unless yung pusa is mabilis or yung aso mabilis maglakad, pero makikita din namin yun kasi mabilis lang din akong napalingat doon. Nakausap nga namin ng ilan sa mga residente na nakatira malapit sa bahay. Ayon sa kanila, ang lumang bahay daw ay ang kauna-unahang bahay na itinayo na gawa sa bato. Dahil sa angking ganda, kaya doon sinumulang bansagan na Don David ang nagmamay-ari nito. At kahit na anong yaman meron ng mag-asawa, ay sadyang hirap sila para biyayaan ng anak. Kaya nagpa siya ang mag-asawa na mag-ampon ng isang batang lalaki, ngunit hindi nila alam na ito din ang kikitil sa buhay nilang dalawa. At habang lumalaki at nagkakaisip na ang batang ampon, ay unti-unti niya ring nakilala ang droga. Nalulong siya sa ipinagbabawal na gamot at dahil sa pagkakalulong nito ay nagawa niyang patayin ang mag-asawang kumupkop umampon sa kanya. Kaya ba lubos na kinakatakutan ng lugar na ito ay dahil sa trahedya na meron dito? Totoo nga kaya na patuloy na nagpaparamdam si Don David at ang kanyang asawa. Tapos ito po yung kwento po dito, alam ko namin is ginawa po ng 1970. Si Don David po, hindi siya ba hindi nakita si Don David? Hindi, patay na siya. Nung nadat na namin, maganda pa yung bahay na yan. Sino po talaga yung nito? Sino po talaga yung may alam ng kwento ngayon? Siyempre sa barangay Barangay? Oo. Pero nung tumira po kayo dito, ng 2004, Ganyan na yan. pero may nakatira po? Oo, may nakatira 2 tao pa dito na Ano po umalis yun? yung isa. Kamag-anak mo ba nila? Hindi. Nakiitira lang. Nakitira, pero may bubong po yan? May bubong yan. Tapos nung bumalik kami wala kami dito nung bumalik kami, wala na yung mga bubong, wala na yung mga gamit, wala na yung mga santo dyan. May santo pa yan na original yan. Ayun yung bato na yan ulit. Wala na. That is 2012? Yung nakaw. Umalis ka na. Siyempre iba-iba na yung pamalis. Kaya wala kami nadatnan nung bumalik kami, sira-sira pa. So may tumira po pala dyan. Pero dati po kasi nung dumadaan ako dito, kasi nag-aral po ko dyan sa Donos Diyan po ako graduate ng 2010. So napapanik lang po kami dito. Pero ganyan na po yung bahay na nararamdaman. Ganyan na po yung Pero may pa yan, may bubong. Opo, may bubong po yung nakita ko noon. Oo, may bubong. Kaya nga po nagtataka kasi ba't parang nawala na yung unti-unti na nilang tinanggal. Kaso lang yung tumira na nahuli, kinuha yung parang divider ba na second floor niya. Kinuha pa yung pizza. Divider. Di ba yung nakapatong na ganito na mga Webless po ba? Bakal po. Nung mga tumira po dyan. Kaya parang bagsak. Wala na yung divider. Dati yung CRC nito. Ano po, si Don David po, ano po ba ang tunay na pangalan niya? Ayun, basta yun doon Yun lang po sabi. Basta mayaman siya tapos
nagkakanta daw siya. Ay, parang singer. Singer po siya, Dong David. Yun. Yun po yung kanyang typical na trabaho Singer talaga. daw siya noon. So, ano po yung kwento side po dun sa pagpatay sa kanya nung ampon nila? Ayun nga, umuwi daw ng pera kasi adik. Adik yun. Yun, parang inampun niya, pero na sabihin siya. Nabalik-balik. So hindi lang po siyang pumatay. So may kasama siyang pumatay. Aside po dun sa anak. Pero ilan po talaga ang tunay na anak ni Dom David? Wala ba? Kaya Wala? Sabi po kasi meron daw silang anak din. Wala po talaga. So, ang tuloy po ng kwento, wala talaga anak si Don David at saka yung asawa niya. Ano pa ang asawa niya? Hindi ko nga alam. Hindi namin nakita. Hindi niya pala. Kwento lang eh. Pero yung pinatay po si yung mag-asawa, sino po yung unang pinatay? Yung nanay po ba? Siyempre sabay ah. Sabay. Kasama yung pumatay. Oo nga po pala. Ay. Yun. Pero totoo din po, Lai, nung umakit po kami, nakakilabot po sa kwarto. Noon. Ngayon po, Ngayon. Opo, umakit kayo dyan? umakit po kami ngayon dyan. Nag-record po kami for video. So, inano po namin lahat po nung sulok na I think siguro merong tama yung kwento ni ate kanina. Diba? Ayun. Kasi sinabi ni ate kanina na yung portion ng bahay na to is may parang sapa. Tapos may batang umiiyak. Tapos, meron daw siya naririnig na bata, iyak daw nag-iyak. Hindi naniwalaan naman daw. Tapos, kinabukasan nakita raw ng patay na parang iwanan daw yata. So, I guess siguro siya yung batang yun. Hindi ko ano. Pero, somewhere, may nakita akong dumaan. At hindi ko alam. Kasi may mga bata rin na dumadaan sa daan. Pero kasi dito ko nakita yung dumaan pa akyat. And kung iisipin natin at kung titignan natin ang lugar na to, dead end po. So walang lugar o walang daan para umakyat dito yung bata. At kung yung batang aakyat dito, tingin makakakit po yung bata. Saka makikita agad natin kung may bata talaga. Diba? So I guess meron nga talaga ditong kapabalaghan nangyayari. At isa sa mga plano ko nga is magstay dito for one night. Pero parang dinikoin ko nangyayari. So kinakabahan ako. This is the first time na nangyari sa akin na encounter ko sa talambuhay ko. At this is the first vlog na gagawin ko. So I guess this is not the last. So, marami pa tayong lugar na pupuntahan at papatunayan kung ano ba yung mga misteryo at kung ano ba yung mga kwento ng mga lugar na yun. This is not about the horror story. We are picturing the history and the story yun nung mga bawat lugar na pwede namin puntahan. Kung meron kayong suggestion na pwede namin puntahan at bisitahin, please comment down below. Kaya samahan nyo ako at sabay-sabay natin alamin ang mga kwentong katatakutan dito lang sa Stories. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe.